Kaya ang laki. Linis siya. Ito pa mga kaboto lang. Ang dami pang nakatago. Akala ko ito yung wala ng mga bunga. So, kahit yun ang ano lang sa yung kumbaga sa ginawa namin na poste. Pero kung nagposte rin kami ng konkreto, ganoon din dahil inatake, di mas malaki ang logi. Nyo ha? Pero mabuti yan at kahoy lang, nandiyan lang kinuha. Walang kulang ha. Wala kang naglagyan ha. Ano ito kinain ng ano? Aso hindi ah? Hindi. Lagyan lang biyak no? Pero nakakain pa yan, may protected skin. Nakatago pa din. Eh. Yan ang unang panahon namin na gamit. Bagtong. Tawag sa amin sa aming dialect ay bagtong. Yan. Hey. So, yung banda sa taas mga kabutil talagang langoy sa langoy talaga sa sa mga damo. Pero okay pa rin. Yan. Saan tayo nandito? Meron ko dito. Okay. Yan o. Yan nandito sa ano. Ito? Yan? Yan malaki. Nasira na. Yan makain ko yan. Ito makawato lang kinain ng aso. Ito. Ito sa iyo. Marunong kumain yung aso eh. Maasa dito. Dito lang yung kinuha niya. Mahilig kumain yung aso dito. Yan pa isa. Yan o. Pinagkainan. So, pag nakuha yan, yun o, uubos ng aso. Pero wala mga ano, part yun ang ano eh. Part yun. Tagabantay naman daw yung aso. Pero yun ang tagabantay namin dito. Kalahati ay okay pa. So, yun mga kabote lang. So, dahil ba doon eh. Kaya malalit lang. Ayan pa hindi, nakalimutan. So, ito, ang balak namin, ito lang ay ayusin. Pero yung ibang portion doon sa kabila na nasobrahan talaga, ay aming ano, papalitan. Dito, hindi ito papalitan. Pero nandun sa kabilang side, talagang grabe ang atake. Ay aming papalitan. Ito pa pala. Oo. Dahil sa na siya oh. Natumba na oh. Yung pero yan, bagtong. Marami ba dyan? Binagtong. Binagtong. Buhatin na isa. Ay, akala ko ano, sus. Akala ko nahulog.
Nahulog. Yun pala ay dikit na sa lupa. Ay! Akala ko na. Yan. Dikit na sa lupa. Bangtong-bangtong na. Ito po. Huh? Ito oh. Ang ganda. Eh. At meron pa siyang kasama isa. Ito. Bangtong na, bangtong. Yun ang advantage mga kabutil. Kahit tayo ay, yun sinasabi ko na yung dragon fruit, basta nakataas na tulad nito, kahit napabayaan, magbubunga pa rin. Pero mas malaki ang nawala. Dahil sa, siyempre walang abono, at inatake ng fungus. Nawala na yung fungus. Nawala na yung fungus, actually yung iba. Pero yung ano naman, yung abono, ayan, at saka yung poste, yun ang sinasabi ko na di baling yung poste ay gano'n, masira. Ang importante ay makabunga siya. Kaysa mag-ano ka ng bakal, di ba, yung mga konkreto, ay paano kung ganito nga, nagkasakit? Yan, ito na? Yan yung sila na. Marami, yun nandun makabuti na. Pataas. Sobra 100 kilos pa ba? Hmm? Ma-harvest? Ito sa ngayon ay mga 50 kilos, more than, masa 50 kilos, sobra siguro ito, 50 kilos. Kasi yung nakaraan niya eh, nag-harvest niya ay ilan lang yun? Yung nakaraan linggo? Yung sa akin na binta ay 50 kilos. Almost 50 kilos, kasi 32 kilos, tapos nakabenta ako ng 2, 5, para 10, 42 kilos. Ayun sa iyo pa. Yung sa iyo pa na ano, na ilang kilos yun siya nabenta? 20 kilos? Ilang kilo yun? 10. 10. Oo. Yan. 20 kilo. Ang dami pa. Dami pa. Yeah. Dapat nilalagay na yun doon, oh. Oh, dami. Ilagay mo. Wala na dyan, ano? Dami. Ganda pa ng kutis pa, no? Kinis pa. Ang ganda. Ha? Tago na dyan. Yun pa, oh. May mga dami. Ha? Hindi pala ito matapos natin yan. Hindi eh. Dito sabi ng side hindi maubos. Dito lang muna. Yung mga damage mga kabote, ito, yun. Bakit dinadala pa namin yung iba? Ano, parang hindi naman pagkanabangan, ito. Ang kumakain niya ay manok. Para sa manok. Para sa manok namin alaga. Kaya na?
Yung, ha? Tamis. Grabe. Andun pa oh, ang dami pa oh. Kaya nga. Masa na yung ganit? Oh, masa na yung siya? Umpok. Masa na yung Ito ako sa gitna. dito, oh. Ganda po nga ito, oh. Ang dami pa. Ganda ba? Hindi mas maganda. Maganda pa yun. Pwede pa yung seedling at tumba. Dito kami maghanap mga kabuti ng mga yung walang ano. Tulad dito. Yung wala talaga siyang, ito, yung wala talaga siyang damage. Yan ang gawin namin ng pang tanim. Ito? Yung mga ganito. Ay. Yung mga ganyan, oh. Yan. Yung wala talaga. Pag mayroon ako, Ano eh? puputulin. Wait lang. Kaya mamamabot lang. Ayan. Sa kabila ng may mga kwan, no? May mga antay na. Hindi ko maiiwan ko lang yung dalawa dito. Wala. Ito lang yung isang pano. Sa laging hayop. At sa alagang tiyan. Bakit siya nagkaroon yun ng ano, ay wala naman siya. No? Malinis naman siya. Nagkaroon siya ng sakit. Sige. On natin yung nandito. Ito. Mabuti na silip ko. No. Wow. Kahit sa lupa, bumubunga pa. Yan ang kagandahan. Okay po rin. Okay siya. Kagandahan. Nakalapat na sa lupa. Ito. Ito. Hindi sila na. Mabuti na silip ko mga kabutil. Yeah. So, ibig sabihin, basta malinis na ito, okay lang, ano? Pa. O, ito mga kabutil. Yan. Ay, isang ano pala na yun? Isang nga lang? Oo, isang sanga lang. Nandito isa, sa? Ayan, yan mga kabotel. So, ang gusto ko lang i-share sa inyo mga kabotel, hindi naman yung pabayaan natin yung farm. Kumbaga ay, kung napabayaan natin yun ang kagandahan, kasi kahit pa paano bubunga pa rin. Pero, iba pa rin yung mas malinis. At ito yung sinasabi ko na pwede nating kung mapabayaan, magbubunga at magbubunga pa rin yung dragon fruit. Kahit na nga sa lupa, nakita nyo kanina, marami sa lupa. At kahit sa naghalo na doon sa mga damo, mayroon pa rin tayong mapapakinabangan. So, yun ang mga kabotel. Sana ay kung mayroon tayong lupa na wala namang ginagawa, bakante, pwede natin taniman. At pag napalakin natin, at kung napabayaan, meron pa rin tayong anihin. Pero, ang aking ang kumaga ay suggestion ay huwag natin pabayaan. Huwag ninyo akong gayahin. Nangyari lang ito na ganito dahil ako nagkasikit at naubos yung budget namin. So yun lang po mga kabotel. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood namin video. Sana'y
makatulong ito doon sa mga may lupa na walang kumbaga walang naisip na tanim. So tanaman po natin ng dragon fruit. At sana ay tayo ay mag-enjoy kasi mag-i-enjoy ka kung may tanim ka at kikita ka. So yun lang po. Maraming salamat. Ito si Sir Joel Falconete Jr. Isang guro by profession at isang farmer by passion.